Ang atin pong aralin patungkol po sa araw ng paghuhukom, ang nakakatakot na katotohanan. Ang pag-aaral natin ngayon ay magbunga nawa na maturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na matutunan nating kakaunti pala at mabilis din lang maubos yung oras natin dito sa mundo. Ilan taon man tayo ngayon, bata ka man sa edad or may edad na, malakas man yung pangangatawan mo ngayon or may mga nararamdaman na, nawa nga po maturuan tayo na bilangin natin ang ating mga araw. Na kapag na-realize nating ilang taon lang din pala tayong mamamalagi sa mundo, no? Kapag na-realize nating, maigsi lang din pala yung buhay natin sa mundo. Kapag na-realize natin yon, magamit natin nawa yung ating oras, yung lakas at panahon na meron tayo, magamit natin ng tama, magamit natin ng nakalulugod sa Diyos, na ang ating buhay at yung ating pamumuhay ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Na bilang mga mananampalataya po, bilang mga tagasunod ni Jesus, magawa po natin yung anumang ipinapagawa sa atin ng Diyos habang meron pa tayong opportunity. Magawa natin kung ano po yung mga ipinapagawa sa atin ng Diyos habang meron pa tayong pagkakataon. Bakit po? Kasi totoo itong araw ng paghuhukom. At para sa mga taong namumuhay na hindi kinikilala ang Diyos, para sa mga taong hindi tinatanggap ang salita ng Diyos, ang araw po ng paghuhukom para sa mga taong iyan ay nakakatakot na katotohanan. Kapag ang isang tao po ay hindi nagpapasakop sa Diyos, kapag ang isang tao ay hindi inuunawa ang salita ng Diyos at hindi ginaganap yung tungkulin, hindi ginaganap yung misyon ng Diyos, at sa halip ay nagpapakasasa sa mundo, no? Sa halip na ipamuhay ang salita ng Diyos, sa halip na ipamuhay ang kalooban ng Diyos, namumuhay ng masama. Inilulubog ang sarili sa kasalanan. Ang araw po ng paghuhukom ay isang nakakatakot na katotohanan para sa mga taong iyan. At maging ang isang tao po na sa atin pong paningin, sa atin pong pagkilala, maaring hindi namumuhay ng masama. Sa ating paningin, hindi siya masamang tao. Hindi siya gumagawa ng kasamaan. Pero namumuhay naman na ayon lang sa kanyang sarili. Hindi sumasampalataya sa Diyos. Hindi iniibig ang Diyos na nasa Biblia. Hindi kinikilala at hindi tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang araw po ng paghuhukom, itong araw ng paghuhukom ay nakakatakot na katotohanan sa mga ganyang klaseng tao. Ang tao po o sino mang tao na wala kay Kristo, nakakatakot para sa kanila ang araw ng paghuhukom. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral ngayon sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at makakabasa tayo ng ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible. Basahin po natin at pagbulay-bulayan kung ano ba yung mensaheng nakapaloob dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 14, verse 12. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Sinasabi dito ang bawat isa sa atin. Each one of us magkakaroon ng accounting, yung lahat ng araw, yung lahat ng pagkakataon, yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Pananagutan natin sa Diyos yung mga bagay na ating ginagawa at mga ginawa. Sa buhay na ginawa natin sa mundo, sa buhay na ito, lahat ng yan, tayong lahat, pananagutan natin yan sa Diyos. Sa kabuuan po o sa dulo ng ating buhay, merong pagsusulit. Sa dulo ng ating buhay, haharap tayo sa Diyos at merong paghatol o merong paghuhukom ang Diyos kapag dumating itong takdang panahon na ito.
Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia kapag dumating na yung araw ng paghuhukom? Ano ba yung senaryo? Ano ba yung eksena sa araw ng paghuhukom? Basahin po natin ang sulat ni Mateo sa chapter 25 sa verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So ito po yung final judgment ng Diyos, no? Ganito yung posibleng tagpo sa araw ng paghuhukom. Yung eksena rito, yung senaryo dito, pagdating ng anak ng tao bilang hari, sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, titipunin niya ang lahat at pagbubukod-bukurin niya ang lahat ng tao. Nasa kanan niya yung kanyang mga tupa, nasa kaliwa naman ng Panginoon yung mga kambing. Ganyan yung senaryo na ganyan yung tagpo sa final judgment. May mga tao po na mapapahiwalay sa Diyos. Merong mga tao na mapapasama sa lugar na para sa mga dyablo at sa mga kampo ng dyablo, sa mga anghel ng dyablo. Ito yung mga tao na namuhay sa kasamaan. Ito yung mga tao na namuhay para lang sa kanilang sarili at maaring kasama nga po dyan, maging yung sa tingin nga natin ay hindi masamang tao pero namuhay naman ng walang pananalig kay Kristo. Namuhay ng walang takot sa Diyos. Na hindi sila namuhay para sa Diyos. Mapapabilang po yung mga tao na yan sa mga nasa kaliwa na inihihiwalay. Kung ito po yung final judgment, hindi pa man natin lubos na maunawaan at hindi man natin lubos na ma-visualize yung apoy na walang hanggan o yung hell o yung impyerno, makikita natin sa talatang ito na merong lugar para sa mga dyablo at para sa mga anghel ng dyablo, yung fallen angels. Na makikita natin din sa talatang ito, meron ngang makakasamang mga tao sa lugar na yan. So, merong lugar na inihanda, the eternal fire na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, para kay Satanas at sa kanyang mga kampon, para sa mga fallen angels, inihanda yung lugar na yon. And muli, makikita natin dito sa talatang ito na merong mga tao na mapapasama sa lugar na yan. Ito yung sinasabihan dito na lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Mga tao po yan. Yung dyablo po, tama lang. At yung kanyang mga anghel, nararapat lang na mapunta sa apoy na walang hanggan. Para sa kanila talaga, inihanda para sa kanila yung lugar na yan. Yung dyablo o si Satanas, siya yung dahilan ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Kaya tama lang, nararapat lang na parusahan siya, pati yung kanyang mga anghel. Pero ipinapakita nga sa talatang ito, merong mga tao na mapapasama sa lugar na yan, sa araw ng paghuhukom. Ito yung mga tao na naging makasarili, mga taong hindi pinaglingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng kapwa-tao, mga taong namuhay ng masama, na buhay lang para sa kanilang sarili at hindi para sa Diyos. Isang nakakatakot na katotohanan na ayaw nating mangyari sa ating sarili na mapasama sa lugar na yan, sa apoy na walang hanggan. At isang nakakatakot na katotohanan na ayaw din nating mangyari yan sa mga mahal natin sa buhay. Ayaw nating mangyari yan sa pamilya natin, sa mga kakilala natin, sa mga kapwa-tao natin, na diyan sila mapunta. No, yung mga kakilala natin, ayaw nating sa araw ng paghuhukom, doon sila sa apoy na walang hanggan mapunta. Tandaan natin mga kapatid, merong araw ng paghuhukom at magbibigay sulit tayong lahat sa harap ng Diyos, na sa kabuuan ng ating buhay, we will give an account sa harap ng Diyos. Tulad nga po ng sinasabi sa binasa natin kanina.
Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So, walang exempted. Lahat po tayo. Each one of us magbibigay sulit sa Diyos. Ano ba yung ginagawa natin sa araw-araw? Ginagawa ba natin yung nais ng Diyos na gawin natin? Ginagawa ba natin yung mga bagay na nakakalugod sa ating Diyos? Kapag ang sagot po ay hindi, itigil na po natin yung mga ginagawa natin yan. Kapag hindi nakalulugod sa Diyos, kapag hindi kalooban ng Diyos at hindi yun yung nais ng Diyos na gawin natin, itigil na po natin yan. Dapat nating ihinto yung mga gawain na hindi nakalulugod sa Diyos at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Para kapag dumating yung takdang panahon, yung magiging kabuuan ng ating buhay, magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag sa araw-araw po, nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, nagagampanan natin yung mga ipinapagawa ng Diyos, at namumuhay tayong may pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Sa araw-araw po, kung nasusunod natin ang nais ng Diyos, magiging makabuluhan yung ating buhay. Ngayon, kung gusto nating maging makabuluhan, yung kabuuan ng ating buhay at gusto nating maging katanggap-tanggap sa Diyos, sa araw-araw po na ibinibigay sa atin ng Diyos, samantalahin natin. Sa bawat opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos, samantalahin natin at manatili tayong sumasampalataya kay Kristo. Nang sa gayon po, yung righteousness ng Panginoon, yung katuwiran ng Panginoon ay napapasa atin. Yung proseso ng pagbabago nangyayari sa atin. Muli po, tandaan nating lahat na ang bawat isa sa atin sa araw ng paghuhukom ay magbibigay sulit ng ating sarili sa harap ng Diyos. Tingnan po natin kung gaano ba kadetalye yung pagbibigay sulit natin sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Sabi po dito sa Mateo chapter 12 sa verse 36, "Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat." Bagamat sa talatang ito, yung pinatutungkulan po ng Panginoong Hesus, mga kaaway niya sa panahon na yan. Bagamat yung tinutukoy po dito ay yung mga umuusig noon kay Hesus. Pero maaring applicable po ito sa lahat sa atin. Dahil ang tagpo po na ito ay araw ng paghukom. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version. "Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhan na salitang sinabi niya." Ipagbibigay sulit pala natin o pananagutan pala natin yung mga salitang walang kabuluhan na lumabas sa ating bibig. So, ano ba itong careless word o walang kabuluhang salita? Maaring yan yung mga panghit o kaya mga mapanakit na salita. Maaring yan yung mga salitang hindi nakakapagpasigla sa kapwa, hindi nakakapagpalakas ng loob ng kapwa-tao. Mga salitang hindi nakapagbibigay ng glory sa Diyos. Yan yung careless word. Lahat ng walang kabuluhang salita na lalabas sa ating bibig, ipagbibigay sulit natin yan sa harap ng Diyos sa araw ng paghukom. Kung mahilig tayong magsalita ng walang kabuluhan, kung mahilig tayong magsalita ng mapanakit sa kapwa, isipin natin na meron niyang karampatang judgment. Sa araw ng paghuhukom, pananagutan natin yan. Kaya maging maingat po ang bawat isa sa atin. Maging maingat po sa mga salitang sinasabi. Hanggat maaari, maging tapat sa mga salitang binibitawan. Yung mga salitang bibigkasin natin, nakakapagpatibay at merong kabuluhan yung ating mga sinasabi po. Sabi sa kasunod na talata sa verse 37, "Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka."
Kaya maging maingat sa ating mga pananalita. Pwede tayong pawalang sala. O kaya, pwede tayong mahatulan o parusahan. Kung wala tayong Kristo sa puso at buhay natin, nakakatakot na humarap sa Diyos at ipagbigay sulit yung ating mga sarili. Nakakatakot na katotohanan mula sa Biblia ang pagharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom kung ngayon po sa ating buhay nating ito ay hindi natin tinanggap at hindi natin pinaniniwalaan si Kristo. Yung mabuting balita para sa lahat ng Kristiyano, sa lahat po ng ating masamang ginawa, sa lahat ng walang kabuluhang salita na lumabas sa ating bibig, kung tayo ay tapat na sumasampalataya kay Jesus, pinatawad na tayo ng Diyos dahil kay Kristo. At kung tayo ngayon ay namumuhay na may Kristo sa ating puso, na si Kristo yung namumuhay sa ating sarili, nag-iiba na po yung pananaw natin. Nababago na yung mga desires natin, nababago na yung mga hangarin natin, nababago na maging yung mga pananalita natin, na nabubuhay na tayo para sa kalooban ng Diyos. Yes, hindi tayo perfecto. Makasalanan pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero kung sumasampalataya tayo kay Jesus ngayon, pinatawad tayo ng Diyos at binibigyan ng kaligtasan. Na yung lahat nating masamang gawa at lahat ng walang kabuluhang salita, tinubos na yon ni Jesus. At yung kabuuang kaganapan ng pagpapatawad sa atin ng Diyos ay magaganap sa muling pagparito ng Panginoon. At dahil kay Jesus, sa pagharap natin sa Diyos, sa araw ng paghuhukom, sasabihan tayo na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. At ang bunga nga po ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa yung bunga niya, yung epekto niyan sa ating buhay ngayon, nababago tayo. Nagkakaroon tayo ng tapat na pag-ibig sa Diyos, nagkakaroon tayo ng tapat na pag-ibig sa kapwa. Yan po yung epekto ng pagtubos sa atin ng Panginoong Jesus. Kung tayo po ay kabilang sa mga pinatawad ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng tapat na pag-ibig sa Diyos at tapat na pag-ibig sa kapwa. Pero kung hindi pa rin natin sa ngayon natatanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kung hindi pa rin tayo napapatawad sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, ang nakakatakot po na katotohanan ay darating yung takdang panahon na haharap tayo sa Diyos at sa bawat gawang masama at walang kabuluhan nating salita, ipagsusulit nating lahat ng iyon sa Diyos. At nakakatakot na katotohanan mula sa Biblia, ang mapasama sa lugar, yung lugar na para sa dyablo, yung lugar na para sa mga kampon ng dyablo. So, merong dalawang kalagayan dito, no? Mga pinawalang sala at mga hinatulan or mga justified at condemned. Yung dalawang kalagayan na yan, pinawalang sala at nahatulan, merong kanya-kanyang patutunguhan. Sa pagbibigay sulit sa pagharap sa Diyos, may kanya-kanyang pupuntahan. Sa chapter 25 po nitong sulat ni Mateo, dito sa verse 46, at ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Sa muling pagparito ng anak ng tao, ang tagpo po, titipunin niya at pagbubukod-bukorin yung mga tao. May dadalhin sa kaliwa, may ilalagay sa kanan. Magkakasama yung mga pinawalang sala at nasa kabila naman yung mga hinatulan. May mapupunta sa walang hanggang kaparusahan at meron namang mapupunta sa buhay na walang hanggan. Yan yung mangyayari sa araw ng paghuhukom. At nakaugnay sa pangyayaring ito sa hinaharap, nakaugnay sa araw ng paghuhukom yung ating mga ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Pagsuway man po yan o pagsunod sa Diyos, tayo pong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. At nais ko pong tapusin natin yung ating aralin ngayon sa
pagbibigay diin sa katotohanan ng aral tungkol sa sinasabi po sa talatang ito, yung walang hanggang kaparusahan. Ito po yung bibigyan natin ng emphasis, no? Bakit po? Dahil marami po yung naniniwala sa buhay na walang hanggan. Maraming naniniwala sa eternal life. Pero tungkol sa walang hanggang kaparusahan o yung eternal punishment, mas kakaunti yung naniniwala diyan. Mas madami po yung interesado sa mga paksa na nagbibigay galak, yung mga paksang nagbibigay kaaliwan, pero kakaunti po yung interesado sa nakakatakot na paksa tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Yung eternal punishment na pwede nating tawaging impyerno. Kung naniniwala ka po na totoo itong eternal life, kung naniniwala ka po na totoo ang buhay na walang hanggan, kasing totoo po nito yung impyerno. Kapag impyerno yung paksa, mas gugustuhin pa nating tingnan o kaya isipin yung ibang bagay. Dahil parang hindi naman nakaka-encourage yung lesson tungkol sa walang hanggang kaparusahan. Hindi nakakapagbigay lakas ng kalooban kapag yung paksa tungkol sa eternal punishment. Ang Biblia po ay maliwanag na nagtuturo na ang impyerno o yung lugar na may walang hanggang kaparusahan ay totoong lugar kung saan inihahatid po yung mga masasama at inihahatid yung mga hindi mananampalataya sa araw po yun ng paghukom. Mahalaga po yung paksa na dapat talakayin at paniwalaan yung tungkol sa eternal punishment o tungkol sa impyerno, tungkol sa lugar ng pagdurusa, tungkol sa tapunan ng makasalanan, tungkol sa lugar kung saan pupuksain ng Diyos, hindi lang yung diablo, hindi lang yung mga kampo ng diablo, yung mga fallen angels, kundi maging mga kaluluwa at katawan ng mga taong hindi tunay na sumampalataya kay Jesus. Pupuksain ng Diyos. Kaya mahalagang talakayin at mahalagang paniwalaan na merong lugar ng walang katapusang pagpaparusa sa mga makasalanan at hindi mananampalataya. Merong dako na lawa ng apoy at asupre kung saan po yung mga masasama ay pinapahirapan araw at gabi. Magpakailanman yung pagpapahirap doon. Dahil kung walang mga babala ng katotohanan ng aral tungkol sa impyerno, kaya mahalagang pinapaksa din natin yan yung tungkol sa impyerno. Kasi kung hindi natin pag-aaralan at paniniwalaan yung mga babala at katotohanan tungkol sa impyerno, maaaring mawala ng takot yung mga tao na gumawa ng masama at sadyang mamuhay na lang sa pagkakasala. Hindi man po nakakaengganyo na pag-aralan na para sa ibang mga tao kasi parang hindi magandang paksa, no? Pero hindi man nakakaengganyo sa marami na pag-aralan yung tungkol sa impyerno. Marapat na tayo po na mga nag-aaral ng Biblia. Marapat natin itong paniwalaan na ito ay totoo. Nang ang lugar ng walang hanggang kaparusahan o impyerno ay hindi katang-isip lang para takutin ang mga tao. Ang aral at paniniwala sa walang hanggang kaparusahan ay hindi imbento at walang kinalaman sa ating pananampalataya sa Diyos. Kundi yan po, yung aral at paniniwala sa impyerno, yan ay nagpapatingkad sa aral at paniniwala tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, tungkol sa habag ng Diyos, tungkol sa pagiging maibigin at makatarungan ng Diyos, tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Pinapatingkad niyan. At yung tungkol sa pangako ng Diyos. At tinutulungan din tayo ng aral at paniniwala sa impyerno para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tinuturoan tayo ng aral at paniniwala tungkol sa impyerno kung gaano din tayo kamiserable, kung gaano tayo kaawa-awa dahil sa ating mga kasalanan.
At tinutulungan din tayo na maunawaan kung gaano natin kakailangan sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. Bukod pa po rito, ang katotohanan ng impyerno, kung hindi natin yan aalisin sa ating isipan, kung paniniwalaan nating totoo yung impyerno, magtutuon yan sa atin na gampanan yung tungkuling ipahayag yung ebanghelyo sa mga taong nanganganib na mapunta sa dako ng pagdurusang walang hanggan. Sa ating pag-aaral po ngayon, narito yung ilang biblical na pahayag tungkol sa impyerno o yung walang hanggang kaparusahan na dapat natin itong paniwalaan na totoo bilang aral mula sa Biblia. So una po, itinuturo ng Biblia na may totoong lugar. Excuse me po. Itinuturo ng Biblia na may totoong lugar ng walang hanggang pagdurusa. Totoo o may katotohanan itong lugar na ito. Maraming talata sa Biblia yung magsasabi sa atin ng tungkol sa katotohanan ng impyerno o yung katotohanan ng dako ng walang hanggang pagdurusa o eternal punishment. Basahin po natin ng isa dito sa Mateo chapter 5, dito sa verse 22. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang nagsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So kahit yung salita, yung walang kabulang salita talaga natin, ipagsusulit natin sa Diyos. No? Ang punto natin dito, yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa katotohanan ng impyerno. Nakasulat dito, fiery hell, yung apoy ng impyerno. Hindi lang kasi pabor sa atin, kaya yung iba po, hindi pabor sa tao, yung impyerno. Kaya yung iba ayaw tanggapin, o kaya ayaw paniwalaan, na may ganyang lugar. Pero kung paano po tayo naniniwala na totoo yung paraiso, kung paano tayo naniniwala na totoo yung kaharian ng Diyos, ganun din po katotoo itong impyerno. Hindi inimbento ng mga apostol yung aral tungkol sa impyerno para takutin yung mga tao. Natutunan nila yan kay Jesus, yung tungkol sa impyerno. At hindi rin po yan inimbento ni Jesus para lang manakot lang din ang tao. Alam natin na si Jesus ay katotohanan at nalalaman ng Panginoong Jesus ang katotohanan. Kaya alam ni Jesus yung totoo at ito ang sinasabi niya dito tungkol sa apoy ng impyerno. So, hindi lang din naman sa New Testament natin mababasa yung tungkol sa hell, tungkol sa impyerno. Yan din po ay ipinapahayag maging sa Old Testament. Kaya nga, kung sinasabi nating tayo po ng mga Kristiyano ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, o dapat nating kilalanin na tinuturo ng Biblia ang katotohanan tungkol sa impyerno. So, totoo yung lugar na ito. Hindi man ito kaaya-aya sa ating paningin, sa ating isipan, pero itinuturo po sa atin ng Biblia na merong totoong lugar ng walang hanggang pagdurusa. Kung itinuturo po yan sa atin ng salita ng Diyos, ng Biblia, paniwalaan po natin na merong totoong lugar ng walang hanggang pagdurusa. Ikalawa po, ipinapakita sa atin ng impyerno kung gaano karumi ang ating kasalanan. Marami sa atin ang naniniwala na hindi ganun kasama yung ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo nararapat sa ikalawang kamatayan o walang hanggang kaparusahan o impyerno. Kung sakaling naniniwala sa impyerno, naniniwala naman na ang mapupunta lamang doon yung mga nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan. Kung totoong merong impyerno, pero yung mapupunta lamang sa lugar na yon ay yung mga nakagawa ng grabe, matindi at karumal-dumal na kasalanan.
Ayun yung kaisipan. Pero alalahanin po natin, ang ating Diyos ay makatarungang Diyos at hindi siya maaaring magkamali sa kanyang paghatol laban sa anumang kasalanan. Anumang klaseng kasalanan. Pag sinabing kasalanan, kasalanan yon. Sinasabi po ng Biblia yung kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Romans chapter 6 dito sa verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag iniisip natin yung ating sariling kasalanan, minsan iniisip natin na nagkamali ng hatol ang Diyos. Sa halip na yung makita natin ay tayo yung talagang mali, ang iniisip natin, nagkamali yata ng hatol ang Diyos. Ang kasalanan ko lang naman ay pagnanakaw ng maliit na bagay. Yung iba, pagpatay. Bakit murder yung kanila? Akin, small things lang, small sins lang. Bakit pareho yung mararanasan namin? Kamatayan. Eternal punishment din. Hindi kaya nagkamali ang Diyos? Minsan may ganang tao, ganyan mag-isip eh. Sa halip na makita yung pagkakamali ng sarili, ang nakikita o iniisip, nagkamali ang Diyos sa judgment. Ang kasalanan ko lang naman sa 10 utos, disrespect sa magulang. Tapos yung iba, pagsamba sa Diyos, o Diyos-Diyosan, yun yung kanilang kasalanan. Ang lala ng kasalanan nila, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit parehong eternal punishment? Baka nagkamali ang Diyos ng paghatol? Minsan may mga ganyan po mag-isip, no? Pagdating sa sariling kasalanan, ang tingin sa sariling kasalanan maliit. Ang katotohanan na ipinapahayag ng salita ng Diyos na karapat dapat tayong magdusa ng pangwalang hanggan dahil sa mga kasalanan, no? Dapat magpaalala sa atin na hindi maliit ang anumang kasalanan. Yung paghahayag sa atin ng salita ng Diyos na anumang kasalanan, karapat dapat tayong magdusa ng pangwalang hanggan, dapat magpaalala po yun sa atin na walang small sins, walang maliit na kasalanan. Anumang kasalanan, napakagrabing kasamaan yan para sa Diyos at ang kabayaran niyan ay kamatayan o walang hanggang parusa. Pinapakita po sa atin ng impyerno kung gaano karumi yung ating kasalanan. Anumang kasalanan po, napakarumi niyan. Kaya nga napakalaking halaga yung ipinantubos eh. Anumang kasalanan natin, sabihin na nating maliit lang yun, pero sa tingin ng Diyos, sa hatol ng Diyos, grabe karuming kasalanan yan. Kaya napakalaki yung halaga na ipinambayad sa ating mga kasalanan. Katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus para maialis lamang tayo sa parusang yan, sa kamatayan. Para mailigtas tayo sa ikalawang kamatayan o yung eternal punishment. Kung tatanggapin at uunawain natin yung katotohanan tungkol sa impyerno, makikita po natin kung gaano karumi yung ating mga kasalanan. Yan yung itinuturo ng aral at paniniwala tungkol sa impyerno. No, yung pinapakita sa atin kung gaano karumi yung ating kasalanan. At sa panghuli, itinutuon ng paniniwala sa impyerno na lalo pa nating panghawakan at ipangaral ang ebanghelyo. Kung paanong yung paniniwala sa buhay na walang hanggan, kung paanong ang paniniwala sa ipinangako ng Diyos na kaligtasan ay naghihikayat sa atin na panghawakan at ipangaral yung gospel, ganun din po yung paniniwala sa katotohanan tungkol sa aral ng impyerno ay itinutuon din tayo niyan na panghawakan pa natin lalo at ipangaral pa natin lalo ang ebanghelyo. Bakit po? Kung totoo po yung impyerno at kung ang mga tao ay talagang nanganganib na magdusa ng panghabang panahon, wala na pong mas mahalaga at kailangang gawin tayong mga mananampalataya. Wala nang yung immediate na response
na dapat gawin nating mga mananampalataya ay ipangaral sa buong mundo ang mabuting balita ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan yung sinabi, tagubili ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Ipangaral sa buong mundo yung mabuting balita ng kaligtasan, ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan po yung Great Commission. Ayon sa sulat ni Marcos, ganito po yung pagkakalahad niya sa verse 15 hanggang 16 ng Marcos chapter 16. At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." At alam natin yung na-condemn, di ba? Nabasa natin kanina yung mga parurusahan kung saan mapupuntang lugar. Kung maniniwala tayo na merong impyerno pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, na merong walang hanggang pagdurusa sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, panghawakan po nating mabuti yung ating pananampalataya. Na mag-ingat tayong hindi tayo matalikod sa ating pananampalataya. Kung naniniwala tayong merong walang hanggang pagdurusa sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, ipapangaral po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan upang sila man po yung mga tao na hindi sumasampalataya, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga nasa paligid natin na hindi sumasampalataya kay Jesus, ay magtamo din po ng kaligtasan at maialis sa parusang walang hanggan. Kung totoo yung impyerno, paniwalaan natin ito at ipangaral natin sa mga tao kung paano sila mapapatawad sa kanilang kasalanan. Kung totoo po yung impyerno, paniwalaan natin yan. At ipangaral natin sa marami kung paano sila maliligtas sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Totoo po yung paghuhukom at totoo po yung impyerno ayon sa Biblia at ito nga po ay dako ng paghihirap. Ito po ay lugar ng kaparusahang walang hanggan para sa mga namuhay sa kasalanan at hindi sumampalataya kay Jesus. Walang duda na ang aral tungkol sa impyerno ay nakakatakot, pero hindi yan maging dahilan para hindi natin pag-aralan at hindi natin paniwalaan. Sa katunayan, kung paniniwalaan po natin yung aral at katotohanan tungkol sa kaparusahang walang hanggan sa araw ng paghuhukom, mas matutulungan nga po tayo nito na maging laging magpagpasalamat sa Diyos. Dahil ang laki pala ng awa at pag-ibig ng Diyos sa atin na inalis niya tayo sa walang hanggang kaparusahan. Kung paniniwalaan natin yung aral tungkol sa impyerno, magagawa nating sambahin, magagawa nating sundin, at paglingkuran ang Diyos sa araw-araw sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus po, siya yung nagtiis. Siya yung nagdusa para maligtas tayo sa paghihirap sa impyerno. At habang mas nakikita po natin yung nakakatakot na katotohanan tungkol sa impyerno, mas mauudyukan pa tayong magsumikap na ipangaral pa ang ebanghelyo sa maraming tao. Nang sa gayon po, sila, yung mga tao sa paligid natin ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang biblikal na pananalig kay Kristo. Kung naniniwala po tayong may impyerno pagkatapos ng buhay na ito, o sa araw ng paghuhukom, ay naniniwala tayo na merong patutunguhan yung mga hindi mananampalataya, na merong walang katapusang pagdurusa para sa mga hindi naniniwala sa ebanghelyo at sa Panginoong Hesus. Mas matuturuan po tayo nito na magsumikap pa na ipamalita sa iba kung paano sila mapapatawad
sa kanilang kasalanan at magtatamo ng kaligtasan. So, samantalahin po natin yung pagkakataon na meron tayo. Samantalahin natin yung, sabi natin kanina sa opening, maigsi lang yung oras natin. Yung buhay, yung lakas na meron tayo. Samantalahin natin yun para maipangaral sa iba kung paano sila maliligtas, kung paano sila maiaalis sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. At yung kaligtasan na yon, sa pamamagitan po lamang ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Samantalahin po natin yung pagkakataon na meron tayo. Panghawakan natin yung ating pananampalataya at ipamahagi natin sa iba ang kaligtasang ating natamo. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mga salita na ating napakinggan at sa mga salita niya na ating napag-aralan.